Sa pagpitada ng mga sirena sa Israel, sumunod nang lumiwanag ang kalangitan, mga ballistic missile na pinakawala ng Iran. Ang mga pagsabog dinig sa Jerusalem at sa Jordan River Valley. Ang mga Israeli nagsiksikan sa iba't ibang mga bomb shelter. Ayon sa Iran, ganti ito sa mga pag-ataking ginawa ng Israel sa kaalyadong Hezbollah sa southern Lebanon na ikinasawi ng ilang leader ng armadong grupo at sa patuloy na agresyon ng Israel sa Gaza. Gumamit umano sila sa unang pagkakataon ng hypersonic Fatah missiles sa mga pag-atake. Isang elementary school sa bayan ng Jeddah sa southern Israel ang tinamaan sa pambobomba. Ilang rescue workers ang agad rumisponde. May isa namang rocket na bumagsak sa bayan ng Tubas sa West Bank. Ayon sa Israeli Rescue Services, 2 ang sugatan at may ulat din ng isang patay sa occupied West Bank. Halos 200 missiles ang ipinaula ng Iran sa Israel ayon sa Israeli Army. Agad ding inactivate ng Israel ang kanilang defenses para ma-intercept ang mga missile. Ayon naman sa Pentagon, nagpakawala rin ng mga interceptor ang ilang US Navy warships laban sa Iranian missiles. Mahigpit na minomonitor ng US ang sitwasyon na ito at tiniyak ang suporta sa Israel. A few hours ago, Iran, for the second time in the space of 5 months, launched a direct attack on Israel, including some 200 ballistic missiles. This is totally unacceptable, and the entire world should condemn it. Initial reports suggest that Israel, with the active support of the United States and other partners, effectively defeated this attack. Mismong si US President Joe Biden, binigyan diin ang suporta sa Israel. At my direction, the United States military actively supported the defense of Israel. Make no mistake, the United States is fully supportive of Israel. Nagpahayag din ng suporta sa Israel si UK Prime Minister Keir Starmer. We stand with Israel and we recognize her right to self-defense in the face of this aggression. Iran must stop these attacks, together with its proxies like Hezbollah. Iran has menaced the Middle East for far too long. Sa ngayon, on high alert ang Israel at handa umano sila sa kanilang depensa at opensiba laban sa Iran sa takdang panahon. Inulat naman ng Iranian TV na ang mga tinarget ng kanilang mga missile ay mga mahalagang military at security area. Sa mga kalsada sa Tehran, ang Kapitolyo ng Iran, nag-celebrate ang mga Iranians sa pag-atake sa Israel. Maging mga Iraqi sa Baghdad at ilang mga nasa Beirut nakiisa sa pagsasaya. Ang ilang mga nasa Gaza naman nagbunyi habang pinanonood ang pag-ulan ng mga ballistic missiles sa Israel. Nagbabala ang Iran, hindi sila magdadalawang isip na umatake ulit kapag gumanti ang Israel. Ayon sa Armed Forces Chief of Staff ng Iran, mas magiging matindi ang gagawin nila at tatargetin na ang mga infrastructure ng Israel. Pero sigurado ang Israel na hindi nila palalampasin ang pag-atake ng Iran. Para kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, nagkamali ng big time ang Iran sa ginawa nila at magbabayad sila. Masyado umanong minaliit ng Iran ang determinasyon ng Israel na ipagtanggol ang sarili at gumanti sa mga kalaban nito. Dahil sa banta ng pagganti ng Israel, pila na sa ilang mga gas station sa Iran sa takot na mas lumala pa ang digmaan. Maging ang mga Lebanese nangangamba rin sa magiging ganti ng Israel. Samantala, libo-libo ang mga Pilipinong naninirahan o nagtatrabaho sa Israel at Lebanon na posibleng maapektuhan sa oras na lumawak pa ang gulo. Bukod sa Israel, ilang Middle Eastern countries gaya ng Jordan at Iraq ang pansamantalang isinara ang kanilang airspace at sinuspindi ang air traffic kasunod ng nangyaring mga pag-atake. Para sa Agenda, Eugene Adalia, BNC.